wika ng Ama, ako'y sa mga buhay, hindi sa patay. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayo, nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Anumang okasyon, paanyayang tao. Anumang kabanalan, paanyayang espiritu. Kaya, kapag pangtaong okasyon, pangtaong paanyaya, subalit dyan mo makikita ang totoo sa Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Paano maunawaan ng taong hindi ganap na naniniwala sa iyo ang pakikipagtotoo at pakikipagtapatan mo? Paano tatanggapin ng kapwa mo ang sinasabi mo na hindi naman siya gumugusto sa iyo? Lumigaw ka man sa isang babae, kung di ka gusto, walang kwentang lahat ng mabuti mong sinasabi. Ang tao pa kaya na may galit ang loob, na nababaka sa bibig, sa mga salita. O tao, ang wika ko'y wika ko, ang wika nyo'y wika nyo, ang salita ko'y salita ko, ang salita'y salita nyo. Ngunit kailanman di magkakapantay sa gawa bilang tao, kayo. Kaya ang wika nga, ang gawang pang-espiritual, pagpapakabanal at pagpapakabuti. Kaya't ang tumanggap sa totoong espiritu, lalayunin niya at gagawin niya on. At di makikisakay sa alam niyang siya'y ibubulid sa bulid, buliran, na bako lamang. Kundi siya'y sasakay sa alam niyang siya'y sasadsyad sa patag, bakuban ng dinaanan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Ay, buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, naunawaan niyo po ba ang kasaysayan na ibig sabihin talighaga lang yung binasa na yon? Ang talighagang sinabi sa isang balo na walang kabuhayan, subalit dinukot niyan lahat at nilaglag at ang isang mayaman. Mga talinghaga po ito eh. Kapag bilang tao po ako magkukwento, ay ayoko. Dahil magiging masama na naman at kalay may pinatatamaan. Ang matwid na sinasabi mo, ginagawang masama ng taong baluktot ang isip, di po ba? Sino po ba namang totoong mangangaral at tapat na naglilingkod sa amang magaling magpatama na lang na wala nang ginawa kundi magparunggit? Abay, kasalanan yan, di ba? Bakit ugali ng tao ang ganon? Tama po ba? Kaya nga, sabi nga, pag ang daliri mo ay di pantay, pag pinaglapat mo ang palad mo, pati daliri mo di magpapantay, di maglalapat. Putol. Paano mapapantay sa hindi putol? Kaya, kailangan pares na may tubo at pantay sila. Kahit sarili mo pang palad dyan. Di ba ga? Kung yung palad ninyo, kung di pantay ang daliri nyo, di magtatama. Kayo pa kaya magkakaiba ng palad at daliri. Mamahal, sumay nyo ang kapayapaan. Kaya, saan nagmumula ang sakit? Saan? Bakit nagkaroon ng kamatayan? Kaya, nang dahil mapagmalang Ama, ayaw niyang mangyari, namatay na ang katawan, pati kaluluwa'y patay. Kaya binigay ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. O sinong nagnanasa niyan? Ang nagnanasa niyan, lumilihis na siya sa liko-liko, bako-bako, hanggang mahango siya sa patag at diretso't matwid na daan. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayo. Napakabuti ng Ama.
Napakadakila po niya. Ano? Nagtanong po ako sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Panginoon, masaya po kaya ang tao? Anak, napapatotohanang masaya ang tao kapag ang puso niya ay maligaya. Bakit po? Paano po siya liligaya kung ako'y nasa kanya? Lumuha man siya, di niya nararamdaman ang bigat at hirap sapagkat may harang ang puso niya. Ako, hindi siya mabibigatan sapagkat taglay niya'y ako. Hinahadlangan ko ang anumang mabigat. Buhay ba nga, Ma? Oh, kayo po, kayo magpapatuto niyan. Kayo magpapatuto niyan kung sinungaling ang espiritu. Napatotohanan niyo ba? Wag po kayong mga tuwira na, bakit ako wala namang galit? Bakit kahirap? Ewan ko sa'yo. Sagutin mo sarili mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay. Tandaan po ninyo, masarap yung, sabi nga, pag natutunan nyo na ang Panginoon, masarap yung kahit hindi ka bigyan, mahal ka lang at ginagalang, di ba? Kaysa naman kahit anong binigay sa'yo, wala namang pagmamahal. Di bali na lang. Kasi yung binibigay naman sa'yo, nakatambak lang eh. Tama ba? O kaya, kinain mo, tinain mo, wala na. Pero yung pagmamahal, kung nadarama mo, masarap. Tama po ba? Ngunit kung materialistic ka, walang kwenta sa'yo yun. Kahit na walang pagmamahal, tanggap ka lang ng tanggap. Kasi yun ang kinasasaya mo, bagay eh. Subalit kapag ang kinasasaya mo ay ang Diyos, hindi bagay ang hanapin mo, kundi totoong pagmamahal. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Kaya, totoong-totoo, ang buhay dito sa lupa ay isang materialistic. Hindi kayang ipagpalit ang bagay doon sa katapatan. Sigurado pipiliin ang bagay. Sapagkat doon siya nabubuhay eh. Yun ang gusto niya, doon siya masaya eh. Subalit, ang taong nakasumpong at totoo na sa Ama, ano ba kung wala kang hikaw? Ano ba kung wala akong kwintas? Ano ba kung wala akong relo eka? Ano ba eka kung wala akong sinsing? Ano ba eka? Di naman eka ako mabuhay. Di wag mo akong bigyan, di baga. Yun ang totoo niyan. Kaya ang sabi ng Ama, iba yung totoo, iba yung hindi totoo. Kaya sa akin ka manahan, anak. At tandaan mo, mararamdaman mo sa puso mo ang galak. Tambakan man kita ng lahat ng bagay. Punuin mo man ang sakbit-sakbit at bitin-bitin ang katawan mo. Tandaan mo, anak, mabibigatan ka lang. Mamamatay ka rin. Paano ang kaluluwa mo na dinadamay pag-ibig ko? Sapagkat nagpahalaga ka sa bagay. Kaya, aaliwin mo ang kapwa mo para mahalin ka. Dahil sa bagay. Ngunit mas masarap, anak, hindi ka man manguto ng kapwa mo, mahal ka nila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, aanhin mo yung inuto mo kapwa mo. Kaya ka lang minahal. Kaya ka lang tinanggap. Kaya ka lang binigyan. Maganda yung di mo inuuto kapwa mo. Ako nagsisilid ng pag-ibig sa puso nila. Sapagkat kung ano nararamdaman ko sa iyo, gayon din ang ilalapat kong pandama sa kanila. Ngunit kung nararamdaman ko, huwad ka sa akin, ay hindi ka makakatagpo ng tulad kong tapa. Sapagkat huwad ka. Buhay ba ang Ama? Kaya, may mga magkakaibigan nang mawalan, nawasak. Subalit may magkakaibigan sa hirap at ginhawa, magkasama. Dahil tapat sila. Diyan nasusukat ang katapatan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Madali mong makikita, anak, ang tao. Pakatandaan mo at itaga mo sa bato. Subukan mo. Madali mo, anak, makikita. Ngunit, wag mo nang sabihin sa hindi nakakaunawa. Sapagkat di nila matatanggap.
isisiwalat nilang mali sa kapwa. Napahamak na naman ang taong tumutupad. Kaya di ko gagawin yan sa'yo, anak. Ngunit pababatid ko para masuri mo ang tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad ang mga bukal at ang panawagan ng Ama ay nasa puso nilang tapat. Ngunit kung tinawagan at dinalubos ang pagtanggap na dungisan ang banal niyang kinamtan, pagpalain kayo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Si Judas, kaya naipagbili ka ako sa 30 denaryo. Subalit tandaan mo, anak, sino man ang nagbili at bumili sa katotohanan, siyang mahirapan. Sumainyo ang kapayapaan kapag ginawa niyang walang kabuluhan. Ngunit kung binili niya, ako'y bumili rin. Malaking halaga ang binili ko sa tao. Malaking binayad ko, dugo at laman ko. Kaya't kung totoong tao, batid nila kung sino ako. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sabi nga, hindi lahat ng taong hindi humaharap sa iyo ay ayaw ka, di ka gusto, o may galit sa iyo. Kung minsan, mayroon di ka kayang harapin sapagkat naaawa sa iyo o dili kaya naman ay walang magawa sa iyo. Subalit, tandaan mo na ko, lahat ng tao'y haharapin ko. Yan ang paalala ng Ama. Lahat ng tao, haharapin ko. Kaya lahat kayo, nasa harap nyo siya. Nakikita nyo ba? Subalit, kung nasa puso nyo siya, madarama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang nagsusumakit at nagsusumikap, maging ganap, pinagsusumakitan niya ang pagbabat at pagtitimpi. Subalit ang mga hindi totoo at huwad, madaling makikita. Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad kayong matwid ang tinahak at tapat na tumanggap. Makikita niyong puspos ng liwanag, yaong sa inyo'y naglagak sa daigdig upang kayo ay sidla ng buhay, makiisa, makitungo sa kanyang espiritu. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Halimbawa, may nagmalasakit sa iyo. Nilaban niya ng nilaban ang damit mo dahil ayaw kanyang magsuot ng marumi. Ikaw namang ayaw niyang magsuot ng marumi, wala kang pakialam sa pagod niya. Pilit kang hinahango dun sa karumihan, ayaw mo namang sumunod. Aba, kung ang Kristo napagod, nagalit. Kung ang Ama tumakwil, tao pa kaya? Diba? Kaya sabi ng Ama, huwag niyong abusuhin ang sino man, sapagkat ang lahat ay may hangganan. Ang may pandinig ay nakarinig. May takda lamang ang lahat sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwira. Malubos ang sa inyo'y kagalakan. Kasiyahay inyong kamtan. Paghaharing walang kamatayan.
ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Dahil tapat po ang Diyos at tapat din kayo, hindi, mababait po tayo, ano, sa oras na ito. Ewan ko lang po mamaya kung mabait pa tayo. Ako po, hindi ko papangako yun dahil tawa ko. Ewan ko kayo, kung mabilis kayo mga ako, mabait kayo. Ako po, hindi ko tinitingnang mabait ang sarili ko para may baguhin ako. Totoo yan. Para may magpagsisihan ako. Mamaya, matwid ako sa tingin ko sa sarili ko at mabait ako kampante ako, hindi ako nagsisisi. Tingin ko, mabait ako hindi ako maamin, hindi ako nagpapakababa, tingin ko, mabuti ako Yung pala, nang magbigay ng kahatulan ng Ama, Diyos ko, ako pala yung nasa duluhan ng impyerno. Buhay ba ang Diyos? Kaya, araw-araw, tingin ko sa sarili ko, mali ako. Araw-araw, palagay ko sa sarili ko, may mali ako. Dahil gusto ko, araw-araw, magsisi ako. Dahil araw-araw, magpakababa ka dapat. Hindi ko tinitingnan wala akong kasalanan. Kaya dapat, pagtawanan ka man ng kapwa mo, alam mo mang di pakikinggan ang sinabi mo, alam mo mang hindi paniniwala ang sinabi mo, magpakababa ka pa rin. Ano ba naman? Tao lang sa'yo nagtawa, wika nga ng Ama. Nagawa mo yung para sa kanila at ginawa mo para sa kanila. Kung di nila gusto, huwag. Bahala na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yan ang para sa Ama. Yan ang para sa katotohanan. Huwag niyo isipin kung ano-ano. Sadyang ang tao marumi ang isip. Sadyang ang tao maraming iniisip. Ngunit sadyang ang Ama naman ay napakabuti. Kaya kapag siya tinanggap, bubuti masama mong isipan. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Pagpalain kayong ganap. May mga taong kagaling mangaral. Parang kabait-bait at kabuti. Yung pala naman, inaahas ka. Kabait ng Ama. Alam niya lahat. Yan ang katotohanan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ang balo at mayaman, pares na anak ng Ama. Ngunit sinuri niya ang gawa ng mga anak niya. Kaya, kayo, suring-suri din niya. Gayon din ang panahon ni Daniel. Alam niya ang ginagawa ng hari. Kaya, pinakita lamang niya na hindi siya makapangyarihan, kundi ang Ama. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, batas nilang sinusunod ang sinasabi nitong hari. Ngunit pinakli nitong si Daniel. Ang binatas niyang sinunod ay ang Ama. Kaya naman pinakita nitong Ama, siyang tunay na hari. Buhay ba ang Ama? Sapagkat siyang pinaghari niya sa kanyang sarili at siyang pinanguna niya. Kaya ibinigay ang naghari at pinaghari kung anong dapat maghari sa kanya. Yaong mabuti rin, tinanggapat, kinamtan niya. Hindi yung salita ng hari, hindi ang pananakot ng hari. Ang ginawa niyang pinaghari sa sarili niya, ang alam niyang makapangyarihan sa lahat. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Eka, makita ko muna bago ako maniwala. Salita ng salita, hindi naman nagaganap pa. Sapagkat wala na nga siya sa katotohanan, bulag na, hindi na nakita yung maraming nagaganap. Yung maraming nakakamta ng kapwa, yung maraming napakikitang maganda at mabuti. Sapagkat wala nang pinakikinggan, wala nang nakikita. Kaya humahatol na. Yan ang tao. Yan ang tao. Ngunit iba ang Ama sa tao. Kapag nakikinabang ka, nakikita mo yung mabuti. Kapag wala kang pakinabang, di mo nakitang mabuti pa rin ito. Dahil maraming nakikinabang sa kabutihan ng kapwa mo na gumagawang totoong mabuting-mabuti. Hindi sa nagpapapakpabuti, mabuti-mabutihan, ngunit di totoong mabuti. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal
na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ngunit walang nalihim sa Ama. Ginawa ng hari, ginawa ng balo, ginawa ng mayaman. Patuto lamang, saksi siya sa lahat ng sandali. Nawawaan niyo baga ang binahagi ko sa inyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Tatlong anggulo ng buhay ng tao at kaganapan sa buhay ng tao. Subalit, walang nalihim sa Ama sa bawat ginawa ng tao. Hari, mayaman, at balo. Patuto lamang, saksi ang Ama sa lahat ng sandali. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Sinong taong matalino't magaling na pagtutugmain ito? Sinong taong nakababatid kung anong ibig ko? Bakit siya nang binasat sa inyo'y pinahayag ko? Walang makababatid, maliban yaong ang espiritu niya'y katulad ng nagbahagi ng pangungusap. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Sa tatlong bahagi rin yaon, nakita ng Ama ang pagsunod at pagtalima at papaimbabaw na pag-uugali ng mga anak niya. Kay Daniel at sa inutusan ng hari na nang dahil nadama si Daniel, nakinig kay Daniel, ngunit tinurang maliwanag, pag nalaman ito ng hari, papapatay niya ako. Huwag kang matakot. Hindi ka mapapahamak sapagkat matuwid lamang ang ginagawa. Nakita ng tao ang nakita ng mata ng tao, ngunit higit na nakita ng Ama ang ginawa ng balo na lugod sa tao, na mabuti ang ginawa. Tao sa makatwid, noon, ngayon, at magpakailanman, may panuntunan ng Ama para malugod siya, may pamantayan siya, hindi pamantayan ng tao. May batas siyang tuntunin, di tulad ng sa tao. Sumainyong kapayapaan, kinakalos ang umaapaw, pinupunuan ang kakulangan, ngunit ang nagsisiksik, di tao, kundi Ama. Pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ay, buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Dakila nga ba siya? Mahirap, ano? Mahirap po bang unawain ang salita ng Diyos? Mahirap po bang maunawaan? Talaga pong mahirap. Umamin po tayo, mahirap. Ako'y naamin ko po kung ako'y nasa pagkatao, nahihirapan akong mag-unawa. Hindi ko kayang unawain. Kaya salamat po sa Espiritu Santo at yung mahirap maunawaan ay pinaunawa niya. Kaya magaang naunawaan, magaan din sa kalooban. Pagpalain tayong lahat, wag lang kayo, ilang tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumaati nawa ang kapayapaan at paghaharing walang kamatayan na mula sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tayo na sa Antipolo. Pasensya na po kayo at ngayon po yung aming